Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video ito, ipagpatuloy natin ang countdown sa pinakamatalinong hayop. Doon sa part 1, nakilala nyo ang daga at kalapate na pasok sa top 10 at top 9. Kaya naman ngayon, aalamin naman natin kung anong hayop ang pang top 8 at top 7. Oo nga pala, bago tayo magpatuloy, pindutin nyo muna ang like button sa ibaba ng video. Okay, simulan na natin ang countdown. Pang-8 sa ating countdown ng mga henyong hayop ay ang paboritong isangkap sa pagluto ng takoyaki. Alam mo kung ano? Yan ay ang mga pugita. Parang ang hirap paniwalaan na ang malambot at mukhang alien na ito ay may ibubuga pagdating sa patalinuhan. Ayon sa mga scientist, ito ang pinakamatalinong invertebrate animals na halos kasing talino ng mga aso. Napag-alaman ng mga eksperto na ang bawat pugita ay may utak sa bawat galamay nito. Ibig sabihin, ang isang pugita ay may 9 na utak, isa sa bawat galamay at isa sa kanilang katawan. Ang ulo o yung katawan ng pugita ay naglalaman ng utak, bituka, hasang, kidney, siphon at 3 puso. Naging matalino ang mga pugita dahil ang bawat galamay nito ay may kakayahang gumawa ng desisyon base sa kung ano ang nakakapa ng kanilang galamay. Kaya ayon, matalino ang pugita dahil siya ang kanilang utak. Kung tutusin, nakamamangha ang talino ng pugita dahil wala naman silang magulang na nagturo sa kanila kung paano mabuhay. Kumbaga lahat ng talento ng pugita ay dahil lang sa kanilang instinct. Yung ibang hayop kasi ay merong nanay na nagtuturo sa kanila kung paano makasurvive sa wild. Pero hindi ganun ang mga pugita. Kapag napisa sila sa itlog, bahala na ang mga baby octopus sa kanilang sariling buhay at kailangan nilang matutong mag-isa kung gusto nilang makasurvive. Kaya nga ang amazing ng pugita dahil napakatalino nito kahit wala namang nagturo sa kanila kung paano mabuhay. Gaya na lang ng pagbubukas ng takip ng bote. Wala naman nagturo sa kanila kung paano magbukas ng bote, pero bakit para bang alam nito kung paano buksan? O diba ang talino? Yung iba na nakapag-alaga ng octopus, meron silang kwento. Sabi nila, ang mga alaga nilang octopus ay mahilig raw tumakas ng aquarium tuwing oras ng gabi. Sa tuwing nakakatakas raw ang pugita sa aquarium, namamasyal daw ito sa buong bahay na para bang tinatandaan nito ang pasikot-sikot sa buong bahay. Tapos kapag sawa ng mamasyal ang pugita, saka ito bumabalik sa kanilang aquarium. Meron pa nga na kinuwento ang ibang nag-alaga ng pugita na mahilig raw lumipat ng aquarium yung alaga nilang pugita. Tapos kakainin lang nito yung isda sa kabilang aquarium. Pagkatapos ng pugita kainin yung isda sa kabilang aquarium, babalik lang din yung pugita sa sarili niyang aquarium. Dahil sa talento ng pugita sa pagtakas sa aquarium, tinawag silang escape artist. Nagagawa lang naman nila ito dahil kaya nitong sumiksik sa masisikip na lugar. Kahit gaano pa yan kakipot, kaya yang pasukin ng pugita. Para sa akin, ang pinakamahusay na talento ng pugita ay ang kakayahang magpalit ng kulay. Sa isang iglap lang, kaya nitong gayahin ang kulay ng paligid. Sa ganitong paraan, nakapagtatago sila sa kanilang kalaban. Yung iba gaya ng mimic octopus, ginagaya ang kulay at itsura ng delikadong hayop. Gaya ng nakatutusok na lionfish. Kaya din itong gayahin ang makamandag na sea snake at ang nakalalasong flatfish. Pati nga ang nakakatakot na moray eel ay ginagaya ng pugita para takutin ang mga isda na huwag silang kakainin. Malambot lang ang katawan ng pugita kaya natatakot sila na baka atakihin sila ng malalaking isda. Kaya naman kung minsan, nagtatago sila sa loob ng coconut para meron silang bahay. O diba ang talino? Akalain mo yon, kaya din pala nitong makipag-usap sa tao. Gaya ng pugita na ito na tila bayo humihingi ng tulong sa tao para buhatin ang mabigat na kahoy. Gusto kasi ng pugita na magtago sa ilalim ng kahoy. Binubuhat pa ng pugita ang kahoy na para bang itinuturo niya kung ano ang gusto niyang ipagawa sa tao. Nang binuhat na ng tao yung kahoy, saka na siya pumasok sa ilalim. Dahil sa husay at angking talino ng mga octopus, maraming tao ang nawiwiling mag-alaga nito.
Napatunayan na kasi ng mga siyentipiko na ang mga pugita ay kayang makakilala ng mukha ng tao at kung sino ang nagpapakain sa kanila at ano ang mukha ng taong nananakit sa kanila. Kapag palagi mo silang binibigyan ng pagkain, maaalala nila ang mukha mo kaya magiging mabait sila sa'yo. Pero kapag palagi mo silang sinasaktan o inaaway, maaalala rin nila ang mukha mo kaya aawayin ka rin nila. Kapag naalala ng pugita yung mukha ng taong nangaaway sa kanya, ini-sprayan niya yon ng tubig. Kapag in-sprayan ka ng tubig ng pugita, ibig sabihin ay naaalala niya ang mukha mo at ayaw niya sa'yo. Dahil dyan, marami nagsasabi na baka alien daw at nanggaling sa ibang planeta ang lahi ng pugita. Ano sa tingin nyo? Posible kaya ng mga alien ng octopus? Tapos pag naging sobrang talino nila, sasakupin na nila ang buong mundo. Pang-7 sa ating listahan ng matatalinong hayop ay ang mga aso. Sino ba naman ang hindi bibilib sa talino ng aso lalo kung madali itong turuang sumunod sa utos? Ilan sa matatalinong breed ng aso ay ang Border Collies, Poodle, German Shepherd, Golden Retriever at Doberman Pinscher. Ayon sa mga scientists, maaaring naging matalino ang mga aso dahil lang din sa kagagawa ng mga tao. Ang mga tao kasi ay ilang libong taon nang binibreed at pinag-ieksperimentohan ng mga aso para maging mahusay sa trabaho. Gaya ng mga collies na binreed ng mga tao para magpastol ng mga alagang hayop. Ang mga German Shepherd naman ay binreed para magbantay ng teritoryo at atakihin kung may papasok na kalaban. At mga Water Spaniel na binreed para lumangoy at humuli ng isda. Sa madaling salita, ang mga aso o domesticated dog ay likas na matalino dahil binreed natin ang mga aso na maging masunurin sa tao. Sa maniwala ka man o hindi, ang mga domesticated dog ay imbensyon lang ng mga tao at hindi sila likas na wild animals. Wala naman kasi talagang uri ng aso gaya ng wild bulldog at wild chihuahua dahil ang mga breed na ito ay inimbento lang ng tao noong unang panahon. O diba? Wala namang wild poodle na likas na namumuhay sa disyerto ng Africa. At wala ring wild shih tzu na naninirahan sa gubat ng China. Lahat kasi ng domesticated dogs ay binreed lang ng tao mula sa lahi ng wolf ilang libong taon na ang nakalipas. Kaya nga ang sabi ng iba ang mga aso raw ang isa sa pinakamagandang inimbento ng mga tao at agree naman ako dun. Dahil sa ilang libong pagbibreed ng mga tao sa lahi ng aso, naging matalino ito. Kitang-kita ang kanilang husay sa tuwing tinuturuan silang tumawid ng obstacle course. Sa tingin ko, ang mga aso lang ang may sapat na talino para sumunod sa ipinag-uutos ng tao na gawin ang mga ganitong komplikadong hamon. Isa sa madaling paraan upang sukatin ang talino ng aso ay ang shell game. Ito yung maglalagay ka ng bagay sa loob ng baso tapos ipapahula mo sa aso kung alin ang may laman. Pwede mo ring subukan ang blanket test. Takpan mo ng kumot ang iyong aso at tignan mo kung gaano siya makakatakas sa kumot. Sukatan rin daw kasi ito ng talino ng aso. Pag mabilis nakatakas ang aso sa kumot, pues matalino daw ang aso. Aba, pwede rin palang turuan ng math ang mga aso. 1 plus 1? 2 plus 2. Marahil ay ang pinakamatalinong aso na nabuhay sa kasaysayan ay ang aso na si Chaser. Si Chaser ay nagmula sa South Carolina, USA at ipinanganak noong April 2004. Si Chaser ay nasa pangangalaga ng kanyang amo na si Professor John W. Peely na nakadiskubre sa talino ni Chaser. Siya kasi ang may titulo bilang largest tested memory of any non-human animal o sa madaling salita, pinakamalakas na memorya na nasukat ng mga scientists sa lahat ng hayop. Napag-alaman kasi na kayang tandaan ni Chaser ang pangalan ng kanyang mga laruan na umabot sa 1,000 piraso. Ayon kay John Peely na nangangalaga kay Chaser, kaya niyang utusan ng aso na ipahanap ang laruan pag sinabi niya ang pangalan ng laruan. Chase, find punt. Go get punt. Do it, girl, do it. Yeah. Enter. Find roach. Find roach.
Fine roach. I won't roach. Yeah, good girl. Dahil sa ipinakitang talino ni Chaser, napatunayan nito na nakakaintindi rin pala ng salita ang mga aso na para na din natin silang nakakausap. Nose powder puff. Good girl. Chase. Nose frisbee. Nose frisbee. Good girl. Chase. Take peanuts. Good girl. Good girl. Pinatunayan ni Chaser na ang mga aso ay hindi lang basta hayop, kundi para din silang tao na nangangailangan ng respeto at pangunawa. Gaya ng sinabi ko kanina, ang mga aso ang isa sa pinakamagandang inimbento ng tao dahil sa sobrang laki ng epekto nila sa buhay nating mga tao. May mga tao na may kapansanan ang natutong dumepende sa aso para mabuhay ng normal. Ang tawag sa kanila, service dog. Ito yung mga aso na hinasa para maging katuwang ng PWD o Persons with Disability. May mga service dog na tumutulong sa mga walang paningin para makatawid ng kalsada at gabayan sa paglalakbay. Pwede mo ring turuan ng mga aso na bantayan ng kanilang amo sa tuwing nangingisay o kumbulsyon dala ng kanilang karamdaman. Tumutulong ang aso para pakalmahin ang kanilang amo. May mga service dog din na tinuturoang pakalmahin ang kanilang amo sa tuwing nararamdaman nila na aatakihin sa puso ang kanilang amo o di kaya ay aatakihin ng stroke. Dahil sa dami ng kayang matutunan ng isang aso, karapat-dapat lang natin silang isali sa hanay ng matatalinong hayop. Kaya kung meron kayong alagang aso, sana itrato natin sila bilang miyembro ng ating pamilya dahil para din silang tao na may nararamdaman at marunong masaktan. Kasi kapag mahal mo ang aso mo, siguradong mahal ka rin ng mga fur babies mo. Pansamantala muna nating puputulin ang ating countdown sa ika-7 pwesto. At sa susunod nating video upload, may kilala nyo ang hayop na nakakuha ng top 6 at top 5 sa titulo ng pinakamatalinong hayop. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Jabar Ibrahim. Hello rin kay Ralph at Gabriel. What's up kay Riz at Reyes Lorejas. Shoutout kay Sayden Gio, Bella Amora, at kay Ma'am Mitch Rosario at sa buong Baluyot family. Maraming salamat sa inyong panonood. See you guys on our next video. Bye-bye! Hello mga ka-FTP! Ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!